So together with my friend, bro, and my another friend, kami ay maglalakad na. Tsaga-tsaga lang, oh. Ang paglalakad papunta sa aming destination, which is local church. And you can see there, kaganda ang panahon. Ngayon pala pagpasok siguro ng panahon ng bagyo pagdating na Agosto, dahil we are almost in few weeks of July, then we will enter August. Kanina medyo kumukulog na ang ating aerodome. Ating weather dome. Agad lang kami, mamaya ulan na. Magpapahing na ako kasi napatak-patak na. Umiiyak na ang mating sa langit. Yeah. O ay magpapalipad ng balloon. This is Carlo Digo Vlogs on YouTube, Facebook, and yun lang. Yun lang ang aking mga account ngayon. Namamatak-matak ng ulan, no? Nako po, namamaril na. Namamaril na ang matching sa langit. Nagpapaputok na, oh. Kidlat na. Usually, kapag kami naglalakad mula sa amin hanggang sa local church namin, sa Ilaya, o tinatawag na kabilang barangay, ay approximately 20 minutes lang kami naglalakad na ganitong kabilis. Kung kami mabagal o regular na paglalakad, ang ibang tao abutin ng kalahating oras. Kami na lang ay mga taxi. Mga taxi kami. Kaya na namin. Hindi na namin kailangan ng sasakyan. Naulan, no? Lakas na, no? Nakabidyo pa naman sila. Huli. Kasi sa mga nagdaang araw, umuulan. Manakala kang pagulan, medyo lumalakas na. Kaya't ingat, mga kaibigan, saan man kayo naroon sa mundo. Kung kayo ay may payong, magpayong. Siyempre, alangan magsuot kayo ng pang-astronaut. Pwede. Ayaw, nakalakas ang ulan na. Ano ba, susungin ba natin ang ulan? Hindi na ba tayo magpapatila? Baka hindi tumigil yan.
Hindi na titigil. Bahala na. Bahala na masira ang tsinelas ko. Likod ko basag. I-adjust ko muna aking ang aking ay idili ko ang bag. Yan. Hirap. At kapag wala kang sasakyan, tatanda rin akong huwag naman. Grabe naman. Kaya lagi magbaon ng payong sa mga ganitong uri ng panahon, guys. Oh! Dito sa ating gawain na basang-basa ang aking mga damit. Mga damit talaga. Basang-basa na ako sa ulan. Basang-basa sa ulan. Di ako kakanta kasi di ko tekna kumanta. Pero okay lang. Hanggang kailan kaya kami ganito na lang, tatlo na. Pero hanggang kailan ang mga ganitong manungkot na karanasan sa buhay. Ganun talaga buhay, kaya napapagtiisan ko na lang. Pero mahal tayo ng Lord. Kaya pinababayaan niya. Kaya sana hindi matagumpay tayo sa buhay. So, bagamat naulan na doon ang iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon Lord, lalo na sa mga papunta pa lang, I will sing of your love forever. Iisip ko, sabi ko, sa aking sariling isipan, sana naunawaan ng Diyos malasakit ang kibusan. Hindi nga eh. Kung may malasakit ako anuman, mali. Sa Diyos ko kasi mali is mali. Tama is tama. Hindi po pwedeng ay Panginoon ay sama ng motibo ng puso ko. Tingnan ninyo, sulat sa Iglesia ng Laodicea. Nalalaman ko ang iyong ginagawa, nalalaman ko kung paano ka nabubuhay bilang sama ng palataya. Hindi mo pinapayagan ang ano
anumang kasalanan sa loob ng church, hindi ka nalubaybay sa paligid sa akin. Yun po ang masulat. Di ba? Subalit, hindi mo tayo gusto, okay na sana, di ba? Okay na, very good ka. Pero, subalit, nagbalit pa subalit. Subalit, nilimot mo ang iyong unang pag-ibig. Kung hindi ka magsisisi, aalisin kita ng iyong ginawa. At ang malaking na ang kanyang lulo. Kinakailangan ba tayo, maintindihan natin na ito ako, mabubuhay sa iyo, Panginoon. Ang totoo. Sa hindi ko kaya, sa hindi ko kaya gawin, salamat ang pangako mo, kaya ko na ito dahil sa iyo nagpapalakas. Bigyan sa pagkakit. Diba? Hindi ko pwede mga tulungan sa Diyos. Alam niya ang lahat. Nagabi ko ay inaalit-alit ko yun. Gusto ko yun sa Inisiyas na buhay mo, hindi yung anak. Di, ganun-ganun na ako kasi napaka-mayroon ko yung madali akong payak ng Diyos. Kasi kailangan po natin seryosong buhay sa Panginoon. Seryosong buhay sa Diyos. Yung pulong kailangan ng mga mananampalataya sa pangkasalukuyan ko natin. Bakit? Seryoso po sa Satanas sa kanyang pagkilos upang masakin at ihiwalay ka sa Diyos. Ngayon po ikaw naman na hindi seryoso sa Diyos at mangyayari. Seryoso ang kaaway sa pagbubulit sa atin sa kapanahonan. He is so serious na wala siyang pahinga sa pagtatangkang ikaw ay wasakin. Eh kung ikaw naman ay nagpahinga sa Diyos, mga kapatid, panganipin. Tignan niyo kung meron isang sakit lang sa pahali. Okay na sana nga, very good. Hindi ka nagpapaypahan. Hindi mo pinahintulutan anong maling katuruan at kailanman ikaw ay hindi na bago lumaglikod sa akin. Bakit? Ano ba? Nakita na ang iyong bigla. Subalit. Diba subalit? Sa Santis. Ba? Pwede ano? Ba? You have left the person. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Maaaring ang larawan ay abala sa kahalagan ng Diyos, talagang napaka-straight ang pamumuhay, pero wala namang panahon na makapag-ibig sa Diyos. Hindi na naman ang prayer life, ano na siya, hindi yung marami ang pangyayari. Sapagkat ang sabi nga, iniwan mo, hindi ka magsisisi. Meron na naman pasupali, hindi ka magsisisi. Hindi ko sana makakamdaman ninyo ang pagkitas ng Panginoon Espiritu. Nais po na Diyos sa panahon na ito, maging seryoso sa pagiging buhay Kristiyan. Maging seryoso ka sa pagpapatotoo na si Kristo ay sumasayo. Hindi pwede pabanding-banding, relax. Meron akong mga nakakaraw, hanggang Friday, yung inusigan po ako sa pananalangin. Napanalangin ko yung mga Webes sa gabi sa itaas. Yung mga, kayo po, mga kapatiran na minamahal ng Diyos, ang sarili ko, at talagang kagabi, parang hindi ako makatulog, lahat sumasaksak sa isip ko. Habang tinitingnan ko itong mga talatang ito, sabi ko, paano ba kami nabubuhay sa mundo ito? Paano namin pinadala-dala ng kapangyarihan mo, ng pagmamahal mo, ng authority na ibigay mo, yung kabanatipan ng kaibigay mo. How are we living nowadays? Paano po tayo nabubuhay bilang mga mananampalataya?
sinimba ko doon, sa akin, kahit umulan. Pagkatapos ng lahat, ano na. Di ba? Sinimba na, sinimba, talagang na. Problema, yung Diyos ang talagang nakakapitan natin puso. Yung Diyos po ang talagang nakakapitan ng ating puso. Hindi po natin ito pwedeng matapos. Always present, always absent. Ang problema ko, ano titignan natin ang puso. And after our Sunday service, thank God na hinatid na kami ng aming local pastor to his car. Hinatid kami ni na Gilbert. Hinatid kami ni Gilbert at Emmanuel ng aming pastor sa aming mga bahay pa uwi through his car dahil napakalakas na ng ulan since this is the season of rains and typhoons. Kasama na rin ang napakalakas na ulan. Kaya salamat sa Diyos, nakauwi kami kahapon ng matiwasay at ligtas. Hinatid na kami ni Pastor sa aming mga bahay through his car. So thank you for watching my vlogs for today. My vlog for today. Subscribe to my channel. Yan. Yun lang naman ang aking channel sa ngayon. So, and continue to patronize and support my FB page which is here. Itong FB page na ito. Yan. So, thank you for watching. I see you on the third vlog episode. For now, I'm Carlo Digo. Thank you for watching. Stay safe. Bring your umbrella paglabas ng bahay ninyo in this rainy season. See you.